Good evening, everyone. Tonight, we look into the supernatural, where we're going to be talking to spiritual experts about Filipino folklore and the mystical beings seen on the hit Netflix series, Trece. Join us as we uncover the paranormal and see if there really is any truth to all of this. Thank you very much for tuning in at this time, especially since we're going to be diving to the paranormal, particularly to talk about the beings seen on the hit Netflix series, Trece. So we're going to be talking to some mystics, spiritual experts, for them to help us shed some light on the beings seen on the show, to tell us what they got right, and perhaps to correct any misrepresentations, if any, at all. Before we start, just a quick disclaimer for the non-believers, the believers, or for those watching just for the heck of it. I hope we can all keep an open mind and treat this conversation for what it really is, an exchange of ideas between different people with different points of view. All right, so now let's get started. To join us here, we have a spiritual and paranormal expert and the man behind the House of Mystics, Mr. JVF. And also with us is a paranormal expert and household name in the mystic arts, and you might have seen him on television as well, Mr. Tony Suvega. And of course, my co-host, partner, Bay Commander-in-Chief, the lovely Miss Ashley Goshing Fiao. Hello, guys. Hello. Right, so before we get started, has everybody here seen the show Trece? Yes. Okay, very good show. And I just want to give a shout out to the producers and the people involved in the production of the show. Good job to Budget Tan and to Kajo and to everybody involved, especially the voice actors as well. And they also created the Lagim card game. Oh, they were the really? same Yes. creators. I've seen the cards, super ganda. It's really something you guys should check out as well. Story-wise, super ganda. And also the animation, the graphics. I think isang co-creator din yata yung artist na galing sa Marvel, di ba? Kaya ganun kaganda yung graphics nila. In terms of accuracy, Sir JV, mga gano kadaming, like, how many percent accurate? Accuracy niya with regards here ngayon sa reality, let's say around 50%. Sir JV and Tito Tony, ano yung mga, what did you guys think of the production, the whole production of the show, like sa voice acting? Oh, I salute everybody. Oh, yes. Very good, pati yung timing, maganda ang timing nila. Yung hepe ng pulis, magaling ang delivery ng hepe ng pulis. Mr. Apollo Abraham, kapwa voice actor ko din. Congratulations! Saludo ako sa sa kanya, yung pag-deliver niya ng voice niya. Ako naman personally, I really enjoyed Liza Soberano's performance. Ako, Yeah, despite all the hate she's been getting, no? Yeah, as in, para sa akin, swak na swak yung delivery niya for the role or the character of Alexandra Trece. So now, before we talk about each of these beings, you can be as candid as you can. Yeah. Feel free to talk about anything to describe what you see right now. Ngayon ba, Sir JV, Sir Tony, para lang malaman natin since medyo makaduma yung environment natin, meron ba tayong otherworldly guests? Meron. Marami. Si Mademoiselle, Si Madam. Are they here? Are they here now? Andiyan sa likod mo. Nanonood sila. Gusto rin niya lumabas sa... Gusto niya sumali sa pelikula. Can the people watching see them through the video? Kung sila ay clairvoyant. Yes. makikita nila. Are they okay with this, that we're talking about them? Yeah. Gustong-gusto rin nilang pinag-usapan sila actually. Kasi nakikichismis din sila. Mga Tapos, lumalapit na. tsaka tumatawa sila pagka ganun yung depiction sa kanila ng mga tao. Ay, bobo. Yeah. Tinuruan kita. Nakita, pinanaginip ko na sa'yo. Ganun yung nilagay. Ganun. So, kumbaga, no harm done naman na parang... Natatawa lang naman sila. They enjoy. Kasi nung nanonood ako, may nanonood din. Gusto nila pinag-uusapan actually yung na mga nila kauri nila. Kasi kailangan this is the time to be recognized. Yes. Time of recognition for the supernatural beings. Na talagang legit sila, hindi sila fake. Hindi sila kwentong barbero or kwentong kutsero. Tsaka hindi sila decor. Hindi sila decor. They are proactively
participating in our world. They are. Coexisting with our Yes. world. Yes. And they passively help us from time to time din. Pero sige, before we go to that, Sir JV, you mentioned earlier, now is the perfect time for them to be recognized. This is the time of recognition. Bakit po? Because of the Aquarian age, we are now in the Aquarian age. Mostly maraming signs and symptoms kayo ngayon, guys, na mararamdaman na ma-awaken kayo unti-unti. So awakening, it means that you'll be sensitive to the energy around you and more on enlightenment din as well. Ang problema, kailangan mo ma-accept din yung mga darkness deep inside in ourselves. Kung hindi mo siya ma-accept, delikado. Mahirapan tayo dyan. At saka hindi lahat ng itim masama. Yes, At yun hindi pa. rin lahat ng puti ay mabuti. So now, I suppose we should jump into talking about each of these figures shown on the show. So what we're going to be doing here is Ashley and I have prepared some images of each of these beings that we'd like to talk about. Papakita namin po sa inyo yung mga pictures na yun, and then we can go through each one, like you can tell us ano ba talaga ang description ng figure na ito, yung being na ito, if the show got it right, did they get it wrong, maybe you can share some personal experiences about each one as well, kung mabait ba sila or are they neutral, things of that sort. Unang-una, bilang forefront of the whole program, we're going to be talking about Alexandra Trece, or more importantly, her role as the Lakan. So has there been an instance of a human representative to the elementals or to these supernatural beings? Actually, meron silang pack. Pero mga tago sila. Especially those days around 1800s to 1900s. So ngayon na kasi, it's modernized. Actually, recognize halos lahat ng mga elements and entities kung sino yung pack holder. Ibig sabihin, kung sino yung nagre-recognize. So yung parang truce. Para hindi mag-away-away lahat. Yung balanse. So meron nga pong Lakan. usapang ganun. Yes. Pero mali na ang lakan ay babae. Oo. It should be lakambini. Yes. So siya dapat lakambini. Ang lakan ay lalaki. Okay. And in the program, it was depicted that Alexandra is the protector of the pack because she inherited it from the dad, who was the original leader. Is it also passed down in terms of bloodline? Actually, Yes and no. yes. Kasi meron naman ding hindi idinaan sa heritage. Hindi dinaan doon. Halimbawa, kung ang kaninyo ay lahat kayo manghuhula, yes, it could be possible. Pero merong lalabas na hindi manghuhula amongst you. Pero meron din naman lumalabas na halimbawa, walang manghuhula doon sa angkan nila, then may lumabas na isang manghuhula. So, yes and no ang sagot ko doon. And kailangan din mag-agree silang lahat. Hindi lang yung contract holder doon sa ipapamana niyang pact para doon sa susunod niyang heir. Kailangan mag-agree buong council. Kung may isang hindi agree dyan, kailangan i-test yung magiging pact holder na bago. This brings us to our second question. Is there really a council of elementals or these supernatural beings, as you would say? Yes. Hindi lang Encanto ang meron ng mga council. Lahat ng different races ng mga supernatural beings, yes. Ang hindi nyo lang na-depict dyan, yung ermitanyo. Yes. Wala kayong ermitanyo and ermitanya. Kasi ang ermitanyo and ermitanya, sila ang leaders of the councils. At sila yung nagmo-modify, sila yung nagmo-moderate, sila yung ganito, patawag mo yung kapre doon, dalhin nyo dito. Lahat ng mga undins, papuntahin nyo rito. Meron silang conformity at saka yung tinatawag na protocols. Meron silang Yun yung tinatawag ng mga council of elders naman. Yeah. Ang council of elders usually magkukonsist yun ng representation of kung kapre ba kasali dun sa usapan. Merong kapre doon na pinakamatanda. Kung hindi, ang nagpupulis naman talaga yung ermitanyo. Or yung ermitanya. And they are the hooded beings. Nakahood yan ng brown. Ang mga clairvoyants o sa ibang mga clairvoyants, hindi nila nakikita yung mga yan. Kasi they are into hiding. Lagi silang nasa background lang. Pero pwede mo silang conjurein and then they will appear to you. Another part of the show predominantly portrayed is the kris or the dagger that Alexandra Trece uses. Tapos ginagamit niya yon to ward off yung mga kalaban niya, and sometimes gumagawa din siya ng mga, as they call it, orasyon. Ano yung significance ng kris
and what is orasyon? Actually, ang Chris, ginagamit siya talaga for ceremonies, especially sa mga rituals. And kung blessing din, ginagamit din siya. Yun nga lang, hindi siya pwede din gamitin pampatay ng ibang mga yun. entities. Hindi pinapapatayan. And kung isusulat yan dun sa lupa or sa heg, hindi din. For me, Kasi parang it's kawalang respeto. At saka hindi talaga siya sinusulat sa Oo, lupa. ginaganon. Hindi siya, yung Chris na yun, hindi inaano sa lupa. Maybe in the air. Sa air, pwede pa mag-conjure ng parang circle. Oo, Magic circle yung tawag. Okay, pero kung dun sa lupa, bawal. Kung kamukha yung gumawa siya ng circle, parang protective circle, di ba? Dapat hindi yun ang ginamit niya. Pwede actually ang branch ng balete. Pwede yun. Oh, as simple as a branch of balete, pwedeng magamit. Yes, because balete is a very magical tree. Very mystic tree. Actually, kasama din yun sa list natin eh. We can jump right over to the balete tree. There was a part in the show na pumapasok siya sa balete tree tapos nakapalibot din doon yung mga different beings. Correct. What is the significance ba? It always pops up in Filipino folklore. Ang balete kasi, it depicts a tree of age or tree of ages na tinatawag. Ibig sabihin, the balete tree knows everything. Walang sikretong hindi maitatago pag hinawakan mo yung balete tree. Now we move on to what could be one of the more popular beings depicted in Filipino folklore. Siguro ito yung pinakamadalas na nakikita di umano ng mga mamamayan. Lalo na sa Balete Drive. Mas lalo na sa Yes! the very popular White Lady. Yes. Hindi na siya white lady. Hindi na siya. Encantada na siya. I White know her. fairy na. the one in Nag-iisa lang Balete ba Drive. siya? Nag-isa lang siya. I know her already. Long time ago, I met her. Pinaliwanag niya sa akin na, kasi ko, Lola, bakit ka naman ganyan? Tinatakot mo ang mga taxi driver. Eh, paano hinahanap ko yung kasintahan ko? Kasintahan mo. Panahon pa ng nauna pa kay panahon ng Kastila. Sabi ko, by this time, sabi ko, patay na yung boyfriend mo. Tapos, years after, nagkita kami uli, hindi na siya white lady. Kinuha na siya ng mga engkantado at ginawa siyang, para siyang ermitanya. Pero wala siyang hood. Bantay siya dun sa kabuuan ng E. Rodriguez going to yung mga area Sa New ng Manila. 20th Street, mga ganon. Yeah. Sa New Manila. Gusto niyo malaman ang pangalan niya? Yes. Matilde. Of Spanish descent. Oh, siya. Siya yan. Matilde. Si Matilde. Pero pag sinabi po bang White Lady, Ang white lady ay tao, multo na siya, at nakasuot siya ng puti. Ang black lady ay tao, kaluluwa, na nakasuot ng itim. Pero hindi lahat ng nakasuot ng puti ay white lady. Meron kasing inkantada ng hangin at inkantada ng mga puno. Nakaputi din sila. Dito sa animation ng 13, they can't, in reality, we can't collect bones. Tapos ididikdik natin Oh my God. yung bones ng That's sirena. so disrespectful. Oo. No. Magagalit yung mga undin sa atin yan. Pero pwede silang ma-petrify or maging in stasis na tinatawag. May certain spell para doon. one of the more popular characters on the program, and please let us know kung tama ba yung pagdepict sa kanya, si Nuno, or as everybody knows this character, Nuno sa Punso. Medyo guilty kayo dyan. Guilty kayo dyan. Oo. Unang-una, first and foremost, hindi po nakatira ang mga nuno sa Imbornal. Nakapalasyo sila. Oo. Meron silang kanya-kanyang palasyo. Ang At ganda magaganda ang doon. mga bahay nila. Though hindi pa ako nakapasok. Andun na ako sa bungad. Actually, dun sa movie, mukhang goblin eh. Kasi from there, looking from here, goblin or leprechaun, Oo. na-depict siya as leprechaun or ano. Goblin. Dapat yun, okay naman ang ng ngipin ng mga Walang bungi. maayos. Maayos. At yung iba nagsasalakot, nakakita na ako noon na nakasalakot. Tapos ang mga tenga nila medyo rounded to Yung medyo malaki, parang dwarf, Oo, tapos ganun. maano dito. Okay. What do they do? Ano yung purpose nila? Yes, they do give information. Halimbawa ako, nagpupungsoy kami pareho ni JB. The way I do it is, I will ask them, what happened to this house? Ganon sila. Hindi naman sila basta nagsasalita.
Meron din tayong question, bakit daw kumakain ng choknut si Nuno? Aba, gusto nilang tsokolate. Sa totoo talaga nga sa yun. totoo Oo, yun. Gusto nila yun. But not necessarily chocolate. Anything that is sweet. Anything sweet, anything chocolate. They like Hershey's. Sa Gusto nila child. yan. Oo. Wow. Meron din, and this is a personal question of mine. I don't know kung sa kanila ba nag-a-apply yung tabi-tabi po. Yes. Yes. Oh, sila. Sa kanila. Nagkaka parang maga or something? Oo nga. Yes, Yes, it happens. yes. Tabi-tabi or in Ilocano, they say bari-bari. Bari-bari. So ano naman po, sir, ang duwende? Duwende, may mga duwende is classified din as gnomes. Tama po, di ba? yes. And Ito. also, Ayan. yan, nandito yung isa. Meron. Kumukuya-kuy pa siya. O, kasama ka dyan, Lolo. Yes. So, yung Natuwan-tuwa mga siya. duwende na yan, actually, sa kanila, medyo oppressive. Yes, Actually, yung sa itsura duwende. They nila. don't like to hear that. So, ang tinatawag namin dyan, yung mga maliliit na kaibigan. Ganon. Pag sinabi mong duwende pa. Ay, they will sasaktan ng kalooban nila. Sakit! Bakit mo ako tinawag na duwende? Sorry Mind you ha, hindi lahat ng duwende maliit. Yes, may malaki. Hindi. May giant na duwende. Nakakasakay pa namin sa LRT nung araw Nakakasinlaki namin o mas malaki pa sa amin. Tama ba yung pagkakadepict ng tikbalang sa show? Yung anak, Actually, din hindi sila dinitik as mababait oo. Yung mata nila hindi ganyan. Nanlilisik. Nanlilisik, no. Although naman, sa show, I think, diba, they were helping out sila Alexandra Trece. Medyo tricky din minsan yung tikbalang. Kailangan mo mag-gain yung trust nila before katulungan. Especially makita nila yung conviction and yung willingness mo. Tsaka yung pagkaka-drawing, okay. Yes. Pagkaka- Yan yung tama. Yung hari, no. Pero yung kulay din iba. Hindi ganun ka. Hindi gray. Hindi gray. Parang may sungay po yung Tikbala? yung Doon hari. sa... That one is Yun, Baphomet. Hindi yan tikbalang. Hindi yan tikbalang. Yan ay, yan. Sinabi mo na, si Baphomet. So what do they do, Sir Tony, Sir JV? Is there a responsibility or a role that they have? Ang pinaka-role ng mga tikbalang ay makisalamuha sa kalikasan. Kasi bahagi sila ng kalikasan So, kung may puno, sila rin mag-aalaga niyan. And kung pagta-transfer din ng mga pollinations, minsan tumutulong din sila. Tinatakbo actually lahat nila yan na mabilis para yung hangin ma-distribute yung mga pollen sa iba't ibang lugar. At saka ang pagkakaalam ko, ang mga tikbalang, kasi nakasalamuha ko na sila rin. May mga kaibigan akong tikbalang na manggagamot. At tuturuan kanila anong mga halaman ang pwedeng ipanggamot Yes. na hindi natin nabasa sa medical libro. books. May question tayo. Totoo daw po ba na pag umuulan tas maaraw, may kinakasal daw ba na tikbala? Yes, hindi lang tikbalang. Lahat na mga engkanto. Oo. Lahat ng encanto. Sumisikat yung araw, tapos may brum, gano'n. Ulan. Lalo na kung maingay, bongga yung kasalan. The more na Totoo maingay yung kidlat or kulog, ibig sabihin nun, personality oo, yun. BIP yung pinapanganak or BIP yung kinakasal. kinakasal. VIP yung pag meron pa mga kidlat effect, merong brum lightning, ay kulog. Kulog. Nako, bonggang-bongga yun. Ibig At sabihin- kung makita ng mga clairvoyant, piyesta. Oo. Maganda ang handaan. So, okay, moving on. Punta tayo sa mga tiyanak. Ayan, ganyan po ba talaga mga itsura nila? No, hindi sila gagamba. Lagot kayo kay Arachne. At saka sa apo ni Arachne. Sila layata namin yan. And ang naturally talaga, ang Chinak, sila yung mga inabort na mga babies. Na sila, na himok, na sumali sa mga misungay. Yan yun. Tao sila na baby, aborted or fetus, at sila ay lika, sabi ng mga demonyo, sama kayo sa amin. What do they do? Because in the story here, sinasabi nila kumakain sila ng tao, parang they claw their victims, something like that. Hindi ganun ang Hindi. tiyanak. Pwede nang gugulo lang o bibigyan ka ng problema, pero hindi ka naman nila kakain. Ang worst nun, mag-a-attach sa iyo yung Chinak. Yun. And they will give you negative energies. Paano sila maa-attach sa'yo?
nakasabit. Minsan nakikita nila yung nanay nila dun sa taong. At iisipin nila, nanay ka nila. Oo. Kaya hindi ka na nalulubayan. Ano po yung mga aswang? And is a manananggal an aswang? What is an aswang? Aswang ay dalawang klase. Yung lipad at yung gapang. Yung gapang, lalaki yan. Pag merong punyal o gamit yan, may buntot. Yun yung gapang na aswang. Yung lumilipad naman ay walang lumilipad na aswang na lalaki. Babae lang. So, yun yung manananggal naman. Pareho silang aswang. Yung manananggal ay aswang din na babae. How would you describe the features of the male aswang? Kasi sa program din, pinapakita, parang iba-ibang mga aswang and they eat human flesh, supposedly. Supposedly, but that's not true. Ang kinakain lang naman nila talaga, yung bile o yung ng bile. Gallbladder, oo. Kasi yun, sinasama nila yun sa langis nila na ginagamit nilang pampahid sa katawan nila to become invisible. Pero pag kinuhanan ka ng bile, mararamdaman mo ba yun? Mamamatay ka. Talagang bubuksan ka? Oo, hindi na bubuksan, bubutasin lang niya. At yung dila ng aswang, matalim na parang alambre, manipis pa sa fiber ng telepono. Tapos yun, tutusukin niya yung pusod mo, doon nila kukunin yung oil na kailangan nila. Kaya namamatay yung tao, sepsis. Yun, sepsis. Kasi once na kumalat yung bile dyan sa katawan ng tao, it's very toxic to our blood. Tapos iisipin nila, inatake sa puso. Oo. Yung pala kinain ng aswang. Pero hindi sila talaga kinain. Is that how the aswangs look like? Not really. No. Hindi ganyan, magaganda pa nga sila, tsaka mga pogi. Yan yung, aswang form na nila. Pero hindi ganyan yung aswang form nila. Usually, medyo oily. Oily, yes. Yun. At saka... Kung hindi pa sila nag-transform into aswang, they are handsome, they are pretty. Most often than not, mapuputi sila. Tsaka ma-enchant ka nila. Pag nakikita mo sila, Ikaw na yung aswang form. Maano ka? may attraction. Oo, ma-attract ka. Ma-attract ka sa kanila. Kung ganun sila mga kagaganda at gwapo, may mga models ba or mga artistang mga aswang? You said it right. Huwag isa-isa magagalit yung mga artista. Sabi ko, si gano'n ay aswang. No. Okay. Please, gusto mong pangalanan na. Privately. Baka tayo may libel. Mamaya na lang, mamaya. Mamaya. Off the record. Punta naman tayo sa mga sigbin, which are yung mga pinakitang mukhang, ano ba to, wolf sila? Yung Actually, pero hindi ganyan yung mga Ang sigbin. sigbin ay para siyang puting dagang kosta. Yung sigbin kasi, nauutusan ng mga inkantularyo yan. At sila yung gumagawa ng katarantaduhan o kagaguhan. Pero mababait talaga ang sigbin, supposedly. Ngayon, ini-enslave sila ng mga inkantularyo. At inuutusan niya na gumawa ng Saka sakit. iba pang mangkukulam din, sigbin yung ginagamit. May ibang mangkukulam, nakakagamit din ng sigbin. How big are these beings? Mga ganyan lang yan. Hindi malalaki yan. Yung iba, Pinakamalaki yan. na-meet niyo na tito yung hari ng sigbin. Ikaw. Ayoko. Around Marikina. Wow. Let it be. Si Santelmo naman, isang character na ginagamit ni Alexandra, she conjures this being, tapos parang dinidisintegrate yung mga kalaban. Totoo po ba ito, and is this a correct representation of this being? No. Actually, espiritu yan, si Santelmo. At yan ay tama, ganyan, ball of fire. Actually, Pero walang when you mukha. see it, walang mukha. You see it, talagang ball of fire, running around, nangahabol yan. Oo, habulin ka. And usually, in Japanese lore, ganyan din yung depiction nila sa St. Elmo's Fire. Pero, ang history nun sa Japanese, galing daw yun dun sa isang wheel na nasira na hindi niya na nagawa yung trabaho niya para i-deliver yung isang importanteng tao yata to another place. Nabubuhay sila sa Mars or swampy area. Pag may Santelmo, may treasure. Yes. May treasure yan, may buried treasure na binabantayan. Okay, so there are some supporting elementals here that have been shown in the program. Yung tambal na babae, I think they're supposed to be wind or air elementals. Yeah, air elementals, amihans, meron mga talaga. air nymphs. They do exist. And magaganda talaga sila, tama. Minsan mga messages sila yung nagke-carry out.
And syempre, pollinations din. Kung mainit, kaya minsan, di ba, pagka pumipito tayo, biglang humahangin. Sila yun. Sila yun. Tinatawag niyo sila. Oo. Gumaganon ka, dadating sila. There's a next mystical being that we're gonna start talking about. Parang mas bagay yata kay Ashley na magtanong nito eh. Kasi, actually, when I saw her sa show, immediately na-attract ako kasi, uy, ang ganda niya. Siya si Goddess of Death, si Ibu. Ayan. Ayan, so Ibu. nakatakip yung mukha niya. That one actually is called emissary yata. Emissary ni Ibu. Ibig sabihin, tagahatid ng balita Ni Ibu. ni Ibu. So, hindi Oo. siya mismo yung goddess. No. Emissary lang pala siya. Emisaryo. Pero yes, ganyan yung itsura. Usually, minsan may veil pa dito na itim. Oo, yun. Oo. Tsaka sexy siya. Pero yung souls dyan, hindi ganyan yung depiction ng souls. Hindi rin purple yung mga souls. Oo, holy yung purple eh. Oo. Kasi kung mapapansin nyo, in Romance and Greece, ang purple, color yun ng royalty. Oo. So ano dapat yung maging kulay ng souls? Actually, dapat white. Yeah, yung nakikita din sa cameras, orbs. So, yung pinaka-antagonist ng programa ay si Datu Talagbusaw, and apparently he's supposed to be the Filipino or the Filipino folklore version of the God of War. Hindi po siya factual. No. That Walang one ganun. is fantasy. Is there a more, kung magkakaroon man ng ganitong character, is there like a more correct representation of a God of War or something of that sort? Wala tayong ganyan sa Pilipinas. Meron yan sa India. American Indian. Meron sila. And they still exist, yung American native spirits. Pero hindi sila antagonistic. Nagbibigay rin sila ng counsel. Our last mystical being that we will touch on is the Capre. Ayan. Paborito ko. Sige. Si Lolo walang sungay. Dapat walang sungay. Walang sugay ang kapre. Oo. Talaga po bang may cigar sila lagi? Yes. Yes, they have. At ang kapre kasi hindi mo makikita yung muka. Kasi para rin ano yan, yung ibu na nakababa yung buhok. Pero matutulis ang mga buhok nila. Parang bristle ang buhok. At may lalaki, may babaeng kapre. So how would you give a more accurate description of the physical features of Capre? Matutulis sa mga buhok nila. Ang kuko mahaba. Ganun. Nagka-curl yung kuko. Mahaba talaga, as in mahaba. Siguro mga half a foot ang nila, kuko 6 nila. inches. Tapos, ang toes nila, halos pagkakamuka. Webbed. Merong parang sa pato, sa bibi. May web na ganun. Hindi naman sinabi na 5 lang yung toe. Hindi. Minsan mas marami. At ang babae nila, minsan mas marami ito. Kasi marami silang mag-anak. Meron tayong Girl, question, di ba? From someone we know, meron Okay. siyang question about sa cigar. Actually, ng thank Capre. you, Mr. DJ Chato, for Yes. sending that question in. In fact, ka-team niya si Mr. Budget Tan, who was one of the creators of the show. Ano daw yung brand ng Yossi ni Capre? Meron bang brand yun or do they have their own? Tabako is amagay. Yung binibilot sa Ilocos Norte na pag na mga... Nabibili mo ngayon sa Quiapo, ganyan kalalaki. Meron ganyan. Ganun yun. Hindi yung tabako na alam natin na tabako binibili mo sa tabakalera. Hindi ganun yun. hindi yun. Yung tabako malalaking ganun na leaves. Leaves of magay. Hindi sila Wala silang nagsi-cigarettes. Masyadong Tobacco maliit talaga. yun. How tall can these beings get? The tallest that I've seen or have been with is Rufino Building. Mga siguro yung mga ganun. Mga 4 stories, 5 stories. So, before we put a formal close to this discussion that we're having, any final words from you, Tito Tony, Sir JV? Maybe tips on how to deal with these beings, how to respect, what to be mindful about, things of that sort. So, for respect, be mindful about your movement. Kung madalas kayo magmura, iba yung maa-attract nyo dyan. Okay? Be mindful of everything that is all around you. Dahil hindi mo alam, nakasangga ka pala, or di kayo, naputol nyo na pala yung puno, hindi nyo alam, may nakatira pala doon. Pagka ganun, magkausap, say a short prayer lang kayo, tapos kausapin nyo sila. Especially those dun sa bahay na medyo alam nyo na meron talagang kasama kayo na tumitira, we can coexist together
Hindi naman kailangan sila paalisin eh. Ang advice ko lang, yung sinasabi ni JB na be mindful of your surroundings. Well, yung mga basura naman natin, pwede mong ilagay sa isang sako, ganun. Magwalis. Yung mga puno na mga sira na yung mga dahon, itrim. Ilang naman ang gusto ng mga kasama natin sa buhay natin. And they will give you prosperity and all. Kasi hindi kayo papasukan ng magnanakaw. Hindi kayo mapapasukan ng magnanakaw Yes. pero pagbaybantay. Hindi. Tatakutin nila, especially those na may galit sa inyo pagka pumunta sa bahay, hanggang pintuan lang sila. At nililigaw nila. Oo. Nililigaw. Naka-waste na nga pumupunta sa amin, hindi makarating. Saan ba talaga address ninyo? Sinabi ko, doon ang address. Hindi pa rin makarating. Kasi meron pala silang masamang balak sa bahay natin. So if you want to know more about all of these things and want to reach out to these very kind-hearted people, paano po nila kayo ma-reach? Is there anything that you'd like to promote, to share? How can they get in touch with you? What do they follow? You can get in touch with us, the House of Mystics, in Instagram and in Facebook. So meron din kaming IGTV wherein nandun lahat din, mostly ng mga lessons namin, all about the supernatural and all about crystals. So kay Tito Tony naman, he has his own Facebook account and Instagram, it's Tony Suvega. Same with his Instagram. Actually, naman siya dun sa the House of Mystics. Thank you so much. I hope that we all keep an open mind, friend. We still understand na these are things that are hard to digest, I guess. So, siguro, at least sa mga nanonood, meron tayong mga added knowledge sa mga beliefs and mga, I guess yun nga, mga pinaniniwalaan ng ibang tao. And that's right. I mean, regardless of if you believe or not, at least you get to learn something new and you get to meet very interesting people at the same time. So on behalf of the crew and the rest of my team, Kevin Lapena po, Ashley Goseng Fiao, Mr. JV Yap, Mr. Tony Suvega, thank you very much and we hope to see you in our future episodes. Have a good night, everybody. Good night. Thank you very much.